why do you allow your graduates na after landing a job, sila nag-receive ng below minimum wage? We have a law na dapat sinusunod, which is the minimum wage, right? So, inaamin nyo na mayroong mga graduate galing sa inyo na tumatanggap ng below minimum wage. And why do you allow that? Wala bang support na binibigay kayo na sinasabihan niyo po yung mga kumpanya na nagtatanggap ng graduates nyo? Hindi dapat kayo nagbibigay ng below minimum wage sa mga graduates namin. Yun yung point ni... Opo, yung tama po. Sagot lang, Sec. Okay, Mr. Chairman. Tama po yun. Ang problem kasi natin in the Philippines right now, most of our employee is college graduate. Kaya nangyayari sa TechBog graduate, nagiging second-class citizen kami. If you go po the... No, sir. Whether you're a graduate or non-graduate, or training graduate, TESDA graduate, dapat hindi below minimum. Opo, I've been fighting for that for the past 20 years na dapat binibigyan na dapat nasa minimum wage ang lahat ng mga trabahador natin. Whether graduate ka o hindi, whether TESDA ka, kung saan ka university pa graduate, dapat pare-pareho. Ba't kayo pumapayag na may pinagmamalaki niyo pa kanina sa slides na mayroong mga below minimum wage graduates kayo? Huwag kayong pumayag, don't allow that. Yes, Mr. Chairman. You're right. Kaya po ginagawa namin right now, nagkikipag-forge kami, partners kami with the different enterprises and industrials so that they can understand that the graduate of the TBAID, TechBook are workforce ready. Kasi yung mindsetting ng mga Pilipino here, yung mga enterprises natin, hindi pa ganun ka-accepted sa kanila yung mga graduate ng TechBook. Kasi sa dami na nag-graduate ng colleges, kaya kung makita mo, ang hinahanap nila kagad is college graduate, even sa lady. Kaya mismatch, yun ang sinasabi ni President, madaming mismatch. Sir, hindi niyo ako nagigets eh. Ang sinasabi ko rito, regardless kung ano yung estado mo sa buhay, ikaw ay nakapag-aral, kahit na hindi ka nakapag-aral, kailangan kung ikaw ay trabahador sa NCR, kung ano yung minimum wage na nakasaad sa batas natin, yun dapat ibigay. Huwag mas mababa. In your case, TESDA kayo, train nyo yung nag-aral sa inyo for how many months or years, nag-train and all, and then, nang pakawalan nyo, nag-land ng job sa tulong ninyo, at below minimum wage ang tinatanggap, pumapayag kayo, dapat hindi. I think to clarify what the good gentleman from Isabela and Davao is saying is that do you have a control? Do you actually oversee your graduates after they graduate when they land jobs? Do you have any idea that they are working below minimum wage? Because that's illegal. Yun yung point ni Senator Raffy. Mr. Chairman, wala po sa amin yun. It's under other agency. That's right. Exactly. Kaya nga, so therefore, kung alam nyo yung mga nag-graduate ng TESDA, kung anong industry yun, na below minimum ang tinatanggap nila, then call DOLE. Parang DOLE magsabi, teka muna, graduate ng TESDA yan, ginastusan ng gobyerno yan for so many months and years, and yet tatanggap lang ng below minimum. Hindi pwede, at saka illegal yan. First and foremost. Di ba? And considering DOLE Secretary is the chairperson of the TESDA board. Correct. Yes, sir. Sense. Hindi dapat po kayo pumapayag. Kahit na wala pang pinag-aralan po yung isang tao, talagang kahit na sabihin natin hindi siya nakatungtong ng grade 1, hindi dapat siya tumatanggap ng below minimum kasi yun po yung nasa batas natin. Lalo pat kung siya ay nakapag-aral sa TESDA, suportado ng ating gobyerno, binadyetan ng ating gobyerno for months or even years, tapos below minimum wage lang siya? Heck no! Dapat mag-urmentado kayo sa galit. Totoo yan, I'm serious. Di ba? Huwag niyo pong pabayaan. Yes, Mr. Chairman. The fact na pinapabayaan nyo, monitor nyo pala na meron pala tumatanggap dyan ng below minimum wage na graduate ninyo, parang kinukonsinti nyo po pala. Diba kung graduate nga ng TESDA, kaya pala nahirapan ako makipaglaban na dapat wala ng minimum wage earner sa Pilipinas, siguro sinasabi nila, kung yung TESDA nga pumapayag, sino ka ba? TESDA nga pumapayag na yung mga graduates nila tumanggap ng below minimum wage, ikaw Rapi Tulfo dyan, sino ka ba? Ganun siguro sinasabi ng mga ibang mga kumpanya. Please sir, pakimonitor niyo po. Ngayon, hanapin niyo po yung mga workers na nag-graduate from you, workers ngayon kung sa industry na below minimum wage, call the attention of DOLE and para DOLE would call the attention of those companies para itaas at gawin minimum wage ang kita nila. Will you do that? Will you promise us? Yes, Mr. Chairman. Gagawin pa namin yan sapagkat right now, madami na kami partnership with the Philippine Chamber, Philippine Construction Association, so lahat pa partner namin so that they can also be enlightened kung ano talaga dapat at anong meron sa TechBook natin right now. They are workforce ready and we can consider as very competitive na po sila. So kaya namin gina-insist na talagang yung acceptance ng industry natin, talagang bawal yung minimum. Bawal yung minimum. Kaya we're pushing for the minimum to up. So up minimum and above. And above. Professor Batumbacal, sa inyo na rin po nanggaling. Matagal na tayong paikot-ikot doon. Matagal na rin po tayong nagsusupply doon. Bakit po kaya tayo kailangan makarating na may Amerikano na doon? Kahit po sabihin ninyo na yan ay walang armas yan, US Navy po ang nakalagay doon. Sa palagay po ba nyo, hindi yun na magiging dahilan para magpalipad din ang China naman ng kanilang Navy din? Hindi po ba kaya ganun yun? Ang sinasabi ko lang po dito, sa matagal na panahon, 6 na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po, may third party na. Ito po ba, isang ayon pa kayo, Professor, na may third party na rito? 6 na taon na wala naman tayo. Cat and mouse lang naman tayo dyan. Ngayon, meron ng, sinasabi nyo po ba na pagka ito ay nag-escalate, papayag tayo na tayo ay mapunta sa escalation nito?
Well, una po, no, yung sinasabi po nating escalation, in the first place po, nauna pong mag-escalate ang China dyan nung tinayo po nila yung 3 military bases dyan sa loob ng Spratlys, Mischief Reef, Scarborough Shoal, at Fiery Cross Reef. Mayroon pong 2 reconnaissance aircraft ang China na nakagaya nung sa US na naka-station po sa Fiery Cross kung hindi ako nagkakamali, at namataan na rin sila dun sa ibang bases nila. Mayroon pong 2 fast attack missile boats na naka-station sa Mischief Reef, yan po yung pinakamalapit sa atin, na umaaligid din dyan. At nung nga pong 2021, inabalita nga po na hinabol pa yung isang civilian na vessel natin, nalulan ng isang ABS-CBN crew. Yung pong PLA Navy, lagi po silang mayroong at least 2 o 3 warships na nakastasyon sa bawat isa dun sa 3 military bases nila dyan, Fiery Cross, Mischief Reef, at Subi Reef. Hindi na po yun nagbabago. So, kumbaga, dihado na talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yun even before dumating po itong mga Amerikano nitong taon na ito. Professor, lahat po ng binanggit nyo, nakita ko po lahat doon. Ako po kasi ay galing doon. Pati po yung mga base na sinasabi niyo, nakita ko din po. Ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng 6 na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate, meron ng Amerikano. Yun lang naman po, simple lang naman ko. Na-handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, bangka lang dala ko eh. Bangka. Yun lang. Yun lamang po. Hindi naman po siguro mahirap intindihin na hindi natin kaya itong panindigan. Hindi natin kaya na tayo umasa sa Amerikano. Dito sa usapin na ito, sabihin natin na ang kanilang Coast Guard ay hindi civilian at yung atin ay civilian. Ang tanong na malaki dyan, handa ba tayong mga Pilipino dito? At ito ba, hindi ito parang wag katug lang? Na dito natin dinadala yung gulo? Ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan eh. Bakit napunta na dito sa atin? 6 na taon, wala naman tayong pakialam sa gulo ng Taiwan. Pero eto tayo ngayon, nilalagay natin yung sarili natin, Prof. Lahat po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Fermax Fermang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Maravillas on Facebook. Cell phone number 090865535757.